Am I my brother's keeper? Ang tanong pong ito ay maalaala natin mula sa aklat ng Henesis. Ang tanong pong ito ay napakinggan natin sa pagitan ng karanasan ni Cain at ni Abel na nagmula kay Adan at kay Eva. Si Abel po ay nag-aalaga ng mga hayop, samantalang si Cain naman ay nagtatanim ng mga iba't ibang halaman at mga gulayin. Nang sila'y maghandog sa Panginoon, kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel, samantalang tinanggihan ng Diyos ang handog ni Cain. Kaya si Cain ay nagalit. Sa kanyang galit, dulot ng kanyang pagkainggit, napatay niya si Abel. Dumating ang Panginoon. Hinanap niya si Abel. Ang sabi ng Panginoon, Cain, nasaan si Abel? At dito sumagot si Cain, Am I my brother's keeper? Ako po ay naghanap ng Tagalog version nito kagabi. Yung isang translation ay maganda. Ang sabi ko doon ay, ewan ko, ako ba'y tagapangalaga ng aking kapatid? Nakakita po ako ng isang translation. Ang hinala ko po ay Batanggenyo ang nag-translate. Bakit po? Ang sabi ng isang translation, sa halip na ewan ko, ang nakalagay ay aywan ko. Batanggenyo, no? Aywan ko. Ako ba'y tagapangalaga ng aking kapatid? Ang kwento pong ito ni Cain at ni Abel ay nais kong balikan, sapagkat ang naging suliranin ng mga alagad ngayon sa mabuting balita ay tungkol sa pangangalaga sa mga taong sumusunod kay Jesus. Ang sabi ng mabuting balita ngayon, libo-libo ang sumusunod kay Jesus. At ang sabi ni Jesus sa kanila, ako'y naaawa sa kanila, sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Sila'y pagod na pagod sa kasusunod sa akin at sila'y gutom na gutom. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo ang magpapakain sa kanila. The response of the disciples were a little bit sarcastic. A little bit sarcastic. Anong sagot ng mga alagad? Kami po ba'y bibili ng 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Bakit yung tanong na yun ay a little bit sarcastic? Sapagkat ang totoo, wala silang 200 dinaryo. Noong panahon ni Jesus, ang 200 dinaryo ay napakalaking halaga. Sila'y walang dalang 200 denaryo. Kaya sa pagtatanong na yon, parang sinasabi ng mga alagad, Panginoon, wala po tayong makukuhang ganyang kadaming pagkain para ipakain sa kanila. Wala tayong maipapakain sa kanila. Imposibleng pakainin ito. Parang sinasabi ng mga alagad, Panginoon, pauwiin na ninyo sila sapagkat sila'y gutom at wala tayong maipapakain sa kanila. Para bang sinasabi ng mga alagad, kami ba'y tagapangalaga ng mga taong iyan? Kami ba'y tagapangalaga ng mga taong iyan? Are we our brother's keeper? Send them home.
and let them find their own food. Pero nakita natin ang ginawa ni Jesus. Mula sa iilang tinapay at isda, napakain niya hindi lamang ng eksakto, kundi labis-labis pa. Kung inyong mapapansin, ang binanggit sa mabuting balita, 5,000 ang nakakain. Pero yung 5,000 bilang yon ay mga kalalakihan lamang. Ibig sabihin, hindi pa kasama sa bilang ang mga babae at mga bata. Ibig sabihin, napakaraming pinakain ni Jesus mula sa iilang tinapay at isda. Makikita natin mga pinakamamahal ang malaking pagkakaiba ng puso ni Jesus at ng puso ng mga alagad. Sapagkat ang puso ng mga alagad ay parang puso ni Cain. Ewan ko, ako ba'y tagapangalaga ng aking kapatid? Am I my brother's keeper? My dear brothers and sisters, human history is filled with stories of people who simply dismiss the concerns of other people simply because we think we are not our brother's keeper. Ganyan tayo mga tao, ganyan tayo mga kapatid bilang tao. Kay dali-dali nating ipagwalang bahala ang pangangailangan ng iba. Kay dali nating basta talikuran yung problema at suliranin ng iba. Pero pag patungkol sa ating sarili, when it is about ourselves, gagawin natin ang lahat, makuha lamang natin ang gusto natin. Kahit pa tayo'y makapanakit ng kapwa, kahit pa tayo'y makatapak sa karangalan ng kapwa, kahit pa tayo'y pumatay ng kapwa, makuha lamang natin yung gusto natin. In the last analysis, Cain, when he said, "Am I my brother's keeper?" Cain was a selfish person. The disciples of Jesus, in their attempt to dismiss the people so that they will not be burdened by their hunger and by their being tired, they are just being too selfish. I don't want to be disturbed by their hunger. I don't want to be disturbed by their concerns. Let them go home. Ewan ko, ako ba'y tagapangalaga ng aking kapatid? Ang puso ni Jesus, mga pinakamamahal, ay kakaiba. Ito yung pinagnilaya natin sa buong panahon ng Kapaskuhan na magpahanggang ngayon po tayo ay nasa panahon pa rin ng Pasko. Anong mukha ng Diyos ang makikita natin sa panahon ng Pasko, mga pinakamamahal? Ang makikita natin ay mukha ng isang Diyos na tinalikuran ang kanyang sarili bilang Diyos. Iniwan ang karangalan ng pagiging Diyos, naging maliit at dukha tulad natin na makikita natin sa sabsaban. My dear brothers and sisters, kapag tumitingin tayo sa Belen, ang makikita natin isang sanggol na dukhang-dukha, kamukhang-kamukha natin. Pero ang totoo'y ibang-iba sa atin.
sapagkat siya'y tunay na Diyos. Ya'y tunay na Diyos. Inyo pong kukunin ang panahong ito, sapagkat sa kabilang dulo'y makikita nyo ang Belen, pero sa gitna ng altar ay makikita nyo ang krus. Yan ang buong kwento ng pag-ibig ng Diyos, mga pinakamamahal. Look at the manger and look at the cross. You will see the full story and the full expression of God's love for us. Inangkin niya bilang Kanya, kahit ang kasalanang hindi Kanya. Inangkin niya ang kaparusahan, kahit ang kaparusahang hindi Kanya. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. When we live in love, our conscience cannot bear to simply dismiss people. Ang pagdinilay po nating ito ay dadalhin natin hindi lamang sa konteksto ng malaking sambayanan. Hayaan niyong ang pagdinilay na ito'y pumasok din sa konteksto kahit ng inyong mumunting mga pamilya. My dear wives, do not simply dismiss the problems of your husbands, even if you are angry. My dear husbands, do not simply dismiss the problems of your wives simply because you don't care. My dear children, look at the eyes of your parents and see when they are tired already. And when you see them crying, do not simply dismiss their tears only because there are things they were not able to give to you. My dear parents, when you see your children read their silent language that loudly tells you, Mama, Papa, I am already tired. Do not simply dismiss those silent words only because you are just too burdened. At babalikan natin yung napakinggan nating unang pagbasa ngayon. Ang sabi ni Apostol San Juan, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kahit po tayo nasa simbahan pero hindi tayo umiibig, hindi tayo anak ng Diyos. Kapag ang puso natin puso ni Cain at puso ng mga alagad na gusto lamang pawalang halaga ang pangangailangan ng kapwa, kapatid, hindi tayo nagiging tunay na anak ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ay malawak. Pinalalawak ng pag-ibig ang puso natin. Alisin mo yung pag-ibig na yan, kikitid ang puso natin. Kikitid ang isip natin sapagkat ang pag-ibig lamang ang may kakayanang palawakin ang puso natin
Kaya tingnan ninyo kapag nawala ang pag-ibig, anong ginagawa natin sa mga taong may pangangailangan? Karanasan nating lahat, pinag-uusapan natin, pinagchichismisan natin. Bakit? Sapagkat makitid ang isip, makitid ang puso. People who gossip are people with narrow heart, because gossipers are not neighbor. Gossipers are not neighbor. Mga pinakamamahal, hihilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng pusong katulad ni Jesus.